Paano kung magiging close si Epalem sa tata ko? Nuknukan kasi ng yabang. Like, oo, anong oras na ba? Ako yun lang ang nililinaw ko talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, kaya nga nakalagay dyan, ang title lang ang Kalabaw. Kasi gusto ko lang soplakin si FLM regarding doon na hindi willing ang tatang. Kumbaga, eto, sige. Mapipilitan lang talaga kasi ang nag-recommend naman nun para mag-ibenta, no? Ang nag-udyok ulit nun para mabenta, alam niyo naman na kung sino yung nagmamahal kay FLM. Okay. Hindi, may darating ang time Okay. na nanay pala. Si Nanang Reme pala ang nag-uudyok daw na ibenta yung kalabaw ni Jam kasi nga nangangailangan si Kulaong. Nung time na pumunta sila doon, nung Holy Week, doon sa Isabela, kasama si si Casper. Siguro baka nangungulit si Kulaong. Benta niyo na yung kalabaw. 'Di ba? Kaya talaga matitrigger nga si Jam na lumabas kasi nga putya, kung kalabaw nga ni Jam 'yon, tapos ibebenta para kay Kulaong, magkagalit sila. Magkaaway sila. Talagang magagalit nga si Jam niyan. Ngayon, gets ko na. Na kaya na-trigger si Jam na lumabas ngayon. Kasi nga, nayabangan kay Kulaong. Tapos alam mo yung kumakaasta si Kulaong doon. Parang kanya yung kaharian ng mga mangusin. Kaala mo, Royal Kingdom. Tapos yung pala, pinapabenta yung kalabaw ni Jam dahil gipit si Kulaong. Ngayon, alam na natin na si Nanang Reme pala nagpapabenta ng kalabaw para ibigay kay Kulaong. Kaya magagalit din siyempre si Nanang Reme. Ay, Jam, bakit? Nangangailangan yung kapatid mo, hindi mo tulungan. Diba? may magko-correct sa kanya o darating sa punto ng buhay niya na kailangan niya tanggapin yung katotohanan. Kami nga, alam niyo kung tatanungin niyo ako, neto, sagutin ko kayo dyan. Kung tatanungin niyo ako, bas gugustuhin ko ng maging Marcos siya kasi para mawala na yung dahilan ng bangungot sa aming buhay. Yung. Kasi yung Ayan na. Diba? Pag-amin na yan na si Kulaong, hindi nga talaga Marcos. Actually, kahit hindi man aminin ni Jam, alam naman natin talaga na hindi talaga Marcos si Kulaong Kasi ang nangyayari, parang gusto lang natin na may magsalita from the Mangusin family na sabihin na hindi Marcos si Kulaong. Kaya lang nga, si Jam, hindi natin mapipilit dahil nga pangatlo siya. Hindi pa siya buhay nung nangyari yung istorya, kung totoo man o hindi, yung istorya, love story ni Pacifico at ni Nanang Remy. Robert C. Boss Mac, panganay na anak siya, di po ba? Kung di ako nagkakamali. Panganay si Kulaong. Ibig po bang sabihin, una pa lang, nagloloko na si Nanang Remy na lumabas siya na may kilala siyang Marcos na anakan siya or nakiusap mag-inject ng semilya. Kasi nga po, ito nga po hinahanapan nyo ng ebidensya yung kasinungalingan. Pero ang ebidensya nga, etong si Jam. Mukha ni Jam, mukha ni Kulaong, pagtabihin ninyo, kung dalawa cellphone nyo, pagtabihin ninyo, sagot na agad ang makikita nyo. Hindi na natin kailangan ng Nanang Reme, ng test tube baby, na anakan ni Pacifico. Hindi na nga po kasi, hindi nga po totoo yun. Huwag nyo pong pahirapan ng sarili ninyo. Alam ko na may mga tao na hindi naniniwala hanggat hindi nakakakita na ebidensya. O hanggat hindi merong taong nagpapatunay. Pero ito, diba, napakadali.
kung wala kang, kung isa lang cellphone mo, humiram ka ng isang cellphone sa anak mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo. Sabihin mo, may titignan ka lang sandali. Mukha ni Kulaong sa isang cellphone. Mukha ni Jam sa isang cellphone. Nasagot na yung ano mo, yung sagot mo. Hindi na natin kailangan magpakalalim. Hindi na natin kailangan pilitin si Jam o pilitin si Nanang Reming magsalita kung Marcos o hindi si Kulaong. Mukha pa lang nila, ebidensya na. Oh, dagdagan nyo po yung likes. Sabi ko Henry. Nako. Galit na naman si Norniam kay Jam. Pategi na talaga yan. Oo, pagagalit na naman talaga yan. Eh, dinebunk yung kalabaw eh. O Kyle Juni, lang yata talaga to si Kulaong. Wala nang ang ambag sa pamilya nila. May gana pang kumabig sa magulang. Pati kalabaw na pagdiskitahan pa. Walang kwentang tao talaga. Tama po. Harunoki, nakakapagtaka lang na hindi niya alam or wala siyang alam sa nangyayari sa kapatid niya. Are we saying na hindi man lang siya nabigyan ng update ng kahit nanang niya? Or never na pag-usapan si Kulaong ever? Eh wala na nga tayong magagawa dyan eh. Kasi hindi nga natin mapipilit si Jam. Diba? Ang dami na pumipilit sa kanya dyan oh, sa live na yan. Napagsalita ba si Jam? Hindi. Diba? Kung iwas pusoy si Jam, discretion niya yun. Sarili niyang desisyon yun. Wala tayong magagawa doon. Hindi natin mapipilit yung tao. Dahil kahit ako man, kung kapatid ko si Kulaong, itatakwil ko din yan. Hindi ko din sasabihin kung anong nalalaman ko dyan. Madamay pa ako dyan. Eh, kriminal yan eh. Mangusing ginamit niya ang nagiging dahilan kung bakit may mga mangusin na hindi naman namin kilala na nadadamay sa kahihiyan. Ayun. O, ayan ha. Hindi. Alam niyo ba kung bakit napipilitan yung tatang kong ibenta yung kalabaw? Kinausap ng aking nana. Kasi mahal na mahal niya nga si Efalem. Oh, yun. Alam niyo, sabi ko nga, di ba marami na siya kinaharap na kaso? Yun lang. Piruin mo. Ayaw na ayaw ni Kulaong kay Jam. Pero kalabaw ni Jam ang pinapabenta ni Kulaong. Imagine niyo kung gaano talaga magagalit si Pastor Jam. Pero mo, pinundar mo yan. Binili mo yan para sa tatang mo. Tapos ipapabenta lang ng kuya mo. Diba? Buisit yan. Kahit ako man yung nasa kalagayan ni Pastor Jam, ako si Pastor Jam, eh talagang sosoplaking ko yan araw-araw. Yabang mo, kala mo ka kung sino, wala ka namang ambag. Tapos yung kalabaw pa na kalabaw ko, papabenta mo pa. Mas lamang lang na isang paligo si Jam kay Kulaong. Eh kaya lang, hindi yata naligo si Jam kanina ba? Kanina? O kahapon? Yung padesuot niya. Correct. Mangusing DNA shows on their faces. Kaya nga, ewan ko nga, lumabas si Jam. Gusto nila pigain si Jam. Pilipitin si Jam. Para magsalita laban kay Kulaong na hindi siya tunay na Marcos. Eh, hindi na nga kailangan eh. Actually, panahon pa ng pandemya, nung lumabas pa lang kami ng 14 vloggers, alam na namin na hindi Marcos yan. Eh, bakit kailangan pa si Jam? Hindi na kailangan ng Jam mangusin para patotohanan ng hindi Marcos si Kulaong. Oo, kasalanan talaga ng kalabaw. Sige. Kasuhan nyo ng kasuhan nyo ng kasuhan. Hindi po advice ang bakal kasi ulanin nga po sa amin. Ayan. Ulanin. Yun yun. Ako natira ako na Isabela.
Natira po ako na Isabela. Isang taon. Isang taon lagpas. Trabaho po ako sa sa Papola, sa Kawayan. Ngayon yung Kawayan, Ramon, magkakalapit lang 'yan. Santiago, bumabaha ka dyan eh. Pag bumabagyo. Naranasan namin dyan. Binagyo yung namin, yung tinitirhan namin. Bumabagyo. Natuklap talaga yung bubong. Umupa ako dyan ng parang parang apartment sa may Kawayan, sa may airport road. Talaga natuklap yung yung bubong. Malakas talaga, akala mo ipo-ipo. Nung nung panahon ng bagyuan na yun, brown out, ang tagal ng brown out. Ang tagal bago bumalik ng kuryente. Tapos nung pumasok kami, nung humupa na yung bagyo, yung mga nakalagay sa labas na mga basyo ng Coke, ng Pop-Cola, yung mga case na buwal sa lakas ng hangin. Kaya kung yung daanan ng bagyo ang Isabela, totoo po, nadadaanan ng bagyo ang Isabela. Pero hindi naman mayat maya. Hindi every month ay may bagyo. Alam ko 28 lang yung bagyo na dadaan sa atin dito. Karamihan ng bagyo na yan sa ang talagang pangkaraniwan diyan na dinadaanan, Cebu, Visayas region. Yan ang talagang nadadaanan ng bagyo. Luzon at Visayas ang madalas daanan ng bagyo. Pero sa Luzon, Metro Manila, ganyan, Pangasinan, Tarlac, hindi gaanong umaakyat ng Isabela kasi kapag dito na dumadaan ng bagyo sa may Central Luzon, hindi na siya aakyat kasi meron ng mga nakaharang na bundok. So yung bagyo, dediretso na palabas ng South ng West Philippine Sea. Ngayon, kapag yung bagyo pumasok na dito sa bandang ano ba yung nakalimutan ko yung lugar. Sa kabila ng Sierra Madre yun eh. Bandang Quirino, ayan. Kapag dyan na dumaan, yun, paakyat na yan ng Isabela. Ilocos, dyan. Dyan na talaga yan. Kaya yung sinasabi ni Jam, may katotohanan, pero hindi ang bagyo diyan siguro sa isang taon, baka 2 beses lang. 3 beses na siguro, mga pangkaraniwan. Pero hindi yung 28 bagyo dadaan doon sa Isabela. Kaya yun, dumating sa punto, kaya ako napatawag doon. Kasi nga, ang sinasabi ko, walang po pwedeng ibenta sa lahat ng meron dyan kasi akin yan. Yeah. Kaya nasabi ni Pastor Jam, walang ambag, buraot. Yun nga, kaya nga kaya nga tinanong nyo ako, kung patuloy na gagamitin at magagamit ng isang FLM ang mangusin at maididikit sa kanya ang isang mangusin, patuloy kaming magdurusa sa problemang naidudulot niya. No. So, ibig sabihin nun, doon sa sitwasyon na yon, kung tatanungin niyo ako, manatili na lang siya sa pagiging, sino man siya, wag na lang sa pagiging mangusin. Yun. Kasi nga, kahit hindi naman namin kamag-anak na gumagamit ng apelidong mangusin, nadadamay dahil sa minsan niyang ginamit at dala-dala niya yun at kadugtong ng kanyang pangalan. Kaya nga sabi ko nga, yung bangungot sa buhay namin, yun. Sabi ko, di ba, Pastor, love your enemy. Pero there is a consequences. Forgive, it's easy. But we must teach doon sa kung ano man yung nararapat. At tanggapin niya talaga na ito yung consequences. Alam mo, ganito yan. May mga bagay na sabi ko nga, hindi ko nasaklaw. Andito lang ako sa, kung ano yung narinig ko sinabi niyang hindi naman totoo, hindi pwede ko naman sabihin, oy, di totoo yan. Kasi, mali yan. Kagaya yan.
Sinabi niya sa isang vlog niya o sa isang ano napanood ko na willing ibenta ng tatangko yung kalabaw para sa kanya dahil wala siyang pera. Hindi. Ang kinausap ni FLM yung nanang ko kasi gano'n siya kamahal. Kaya yung nanang ko, pinresenta yung kalabaw. Ngayon, and sinabi sa akin. Kaya, nagalit ako. Yun. Yun nga yung dahilan, yung kalabaw. Kaya si Kulaong pumunta ng Isabela, gipit, walang pera, walang pansugal. Kaya pala shoutout ang nanang niya. Di ba naalala nyo yun? Takang-taka ko. For the first time in the history of Kulaong Nation, never shoutout ni Kulaong ang nanang Remy niya. Kaya nga noon, nababatikos namin, kaming mga 14 vloggers at ng mga anti-Kulaong na shoutout ka ng shoutout sa 5 mommies, pero sarili mong nanay, hindi mo ma-shoutout. Yan pa yung sinasabi namin noon kay Kulaong. Kasi nga, yun talaga ang totoo. Hindi namin siya naringgan na sinoutout niya, nanay niyan tunay. Pero nanay, sila nanay Edith Gargar, Maria White ba yun? Sila nay Jessica Marie. Sila nanay pangalan ko, nakakalimutan ko na. Basta yung 5 mommies, kung i-shoutout niya, I love you pa. Nagsasabi pa, I love you, mahal na mahal ko kayo. Kuya G. Belus, ayan, hello po. Hindi pa. Kakaumpisa lang, kuya. Kakaumpisa pa lang. Sila nanay Melita. Sila nanay Dakel. Shoutout niya, si Kulaong. Pero si Nanang Remy, hindi niya sina-shoutout. Kasi yung palang ibig sabihin nito, ng shoutout na yon, nung mahiwagang shoutout na yon, pati Tatang Gilbert niya, sinoutout niya, never niyang binabanggit ng pangalan niya. Kasi, meron palang interest si Kulaong doon sa mga ari-arian ng mga matatanda at sa ari-arian ni Pastor Jam. Kaya pala sina-shoutout, kaya pala sinabi, tinawagan ako ni Nanang Remy at pinapauwi ako doon, mga ganyan-ganyan. Dito ka na lang ikatumira. Kasi yun pala. Gusto ipabenta yung kalabaw ni Jam. Kaya lang, malas mo Kulaong, kagalit mo si Jam. Ngayon, yung mga alaga naming baboy doon at manok na pinagkakatay niya, di naman siya nag-alaga, okay lang na sige. Hindi na tayo magtataka kung favorite ni Nanang Remy si Kulaong. Hindi na tayo magtataka kung mas pabor si Nanang Remy kay Kulaong kaysa kay Pastor Jam. Kasi nga panganay. Ako po panganay po ako kaya alam ko po na ang mga nanay, mahal na mahal ang panganay. Spoiled din ako sa nanay ko Spoiled ako sa lola ko, spoiled ako sa lolo ko. Lalo sa lolo ko talaga, grabe ka spoiled ko sa lolo ko. Nanay ko, spoiled din ako sa nanay ko. Lumaki ko hanggang 7 taon, nanay ko lang kasama ko kasi tatay ko noon, 3 months old pa lang ako, nag-Saudi na. Tapos umuwi ang tatay ko after 7 years. Umuwi tatay ko. Tapos nung umuwi tatay ko, bumalik ulit. Basta ang tatay ko noon para 11 years yata sa Saudi. Sa Shell, bitumen, nag-Saudi Aramco din siya. Kaya nga kasi naging personal driver siya ng boss niya. Nalibot niya yan, yung Riyadh, Dammam,
dami niyang nalibot niya sa ano na yan. Kasi kung kung saan pumunta yung amo niya, doon din siya. Kaya hindi na ako magtaka kung si Kulaong ay spoiled sa nanay. Kahit mali na. Kaya di na rin ako magtaka kung si Nanang Reme ay pumayag na mura-murahin lang siya ni Kulaong. Kasi, yan na yun eh. Nakikita na natin ngayon eh kung gaano pinapaboran ni Nanang Reme si Kulaong. Doon pa lang sa kagustuhan na ibenta ang mga kalabaw para lamang kay Kulaong. Tapos hindi naman pala kanila yung kalabaw at kay Pastor Jam, 'di ba? Talagang alam mo na si Kulaong ang paboritong anak ni Nanang Remy. Ako din, pero pagka mali ako. Hindi ako papanigan ng mami. Garote ang aabutin ko. Okay. Kasi ako naman, nung na-spoiled ako sa nanay ko, bata pa ako noon 7 years old. Hanggang 7 years old kasi ako ang panganay. Sumunod na yung kapatid ko na isa, lalaki, tapos babae, tapos lalaki. 4 kami magkakapatid. Nung pinanganak na yung mga sumunod ko mga kapatid, hindi na ganun. Naging paborito na ng nanay ko yung sumunod sa akin. Kasi mabait yun eh. Mas mabait yun sa akin eh. Ano ba yan? Nakakasukat talaga yung ginagawa ni Kulaong. Ay, sinabi mo pa. Pwede nga lang, alam niyo kung pwede nga lang siguro siyang bigyan ng ng ibang pangalan, yung hindi na Mangusin o hindi na Marcos. Baka pwede pa eh, no? Siguro baka pwede ko pang sabihin na ang hirap ng buhay namin dahil laging kaakibat yung mga pambabatikos dahil sa katarantaduhan ginawa mo. Ganun yun. Opo, Maria si Maria, opo. Kaya ako lang naman sabi ko, hindi, sabi ko alin ang pinagtatakpang mali. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pag sinabing pastor, dapat ganito. Hindi. Alam mo, ka-impokrituhan yun. Ay, alam niyo, ang sakit. Alam niyo, sinabi ko naman, kahit sabihin kong hindi siya Marcos, kung sabihin naman nung mismong nagluwal, may magagawa po ba ako? Ay, paulit-ulit na lang, nakakapagod pala kayong replyan. Naalata mo. Ayun, kaya nga ako ang tawag ko, di ba, Epal-M. O yan, tawagin nyo. Kung Norman Gusgusin, walang problema. Hindi ko nga rin alam bakit. Sino ba nagpangalang Kulaong ngayon? O kita mo, Arceli. Anyway, it's okay. Sabi ko, naiintindihan ko naman. Hindi ko alam kung sino nagpangalan ng Kulaong dyan. Si Boss Mike. Sabi niya, Pastor Jam, sabi niya, si Epal M po ba? Mukha po ba talaga kalabaw or puwet ng kalabaw? Hindi ko din ma-identify eh. Ako kahit ganito po ilong ko, maayos po yan. Hindi po yung retoke. Ayan. Side view, meron naman po. Ayan, kahit paano okay naman po yan. Si Kulaong kasi, nagparetoke ng ilong yan. Kaya nagkaganyan ng ilong niyan, nagparetoke. Siguro, hindi nagbayad na maayos, kaya ganun na nangyari sa ilong. Namarilong. Ano sabi niya? Alam mo, sabi nga walang alam niyo, sinong pamilya ang napaproud kapag nakikita niya na ang isang family member niya di ba? Sumisira ng reputasyon. Yan at least salamat sa pagsagot kay Edward Bontok. Ayan. Yan ang ibig sabihin niya. Sabi ko nga po, pwede nga lang siyang bigyan ng ibang pangalan para wag nang gamitin ng Mangusin. Ako na ho yung mag-uunang magbobolontaryo. Kasi nga ho, sobra hong sirang-sira ang pangalang Mangusin. Alam niyo ako ganito. Alam niyo ho ba, kapag mayroong naghahanap ng ID, ayan okay, oy, kaano-ano niyo po yung si ganito?
Alang sabi ko, di ko kilala. Eh, kamukha. Sinasabi ko naman. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.